Hello mga guys, welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video, gagawa tayo ng ating tortang dilis. Isang tipid ulam tips na rin, lalo ngayong panahon na medyo tumataas ang bilihin mga guys. So ito, umpisa na tayo. So sa isang mangkok, ilalagay muna natin, gagawa muna tayo ng ating dough. At ang unang sangkap na ilalagay natin ay ang ating cornstarch. Sa tansya, kayo nang bahala mag ano yan. Pero sa dilis kasi na binili ko is mga around half kilo din yung aking nabili, which is mga nasa 75 pesos, mga ganun. So sunod natin ang ating ground black pepper, so pamintang durog, garlic powder, option na lang to mga guys, pero dagdag umami rin kasi to, no? At isa pa sa mga optional din natin na ingredients mga guys ay yung ating onion powder. Pwedeng meron o pwedeng wala rin itong dalawang. Kung wala kayong dalawa nitong ano na to, ayos lang, walang problema. At next natin gagawin, halo-halo lang mga guys. Actually, pwede rin kayong gumamit ng mga crispy fry breading mix kung meron na kayong stock sa bahay. Itong ginawa ko na is from scratch, no? At sunod na natin ang ating chinap na sibuyas. Kayo na rin po bahalang maglagay kung gaano karami ang gusto nyo ilagay. Onion leeks or onion spring, no? Ito option lang din to, pero pampadagdag kulay din kasi at bango sa ating dough na gagawin. Magic sarap mga guys, for any seasoning of your choice as always. At sunod na natin ang ating itlog. Pero teka mga guys, dito sa ano na to, sa style na to, kukuha tayo ng mangkok na maliit. Doon muna natin ilalagay ang ating itlog. Mahirap na baka masiraan tayo ng ating recipe. Minsan nangyayari yan, hindi natin alam na sira yung itlog. So paglagay natin, disaster ang aabutin natin doon sa ating niluluto. Pero minsan mga guys, sa amoy pa lang kahit naman hindi nyo pa nababasag, maamoy nyo na yung itlog kung may tama na or goods pa siya, no? So una ko nilagay, dalawang itlog muna. Pero in this sa ano na to, medyo kulang ang isang itlog, pero try muna nating halu-haluin. At eto, ginawa ko ng tatlo yung nilagay kong itlog para ma-dilute yung ating cornstarch mixture, no? So halu-haluin lang natin hanggang sa makuha natin yung consistency na hinahanap natin doon sa dough natin. So ayun, medyo malapit-lapit na siya, no, doon sa consistency na gusto nating ma-achieve dito sa dough na ginawa natin. So ito, medyo may napasama tayong malaking slice ng sibuyas, kaya tinanggal ko muna siya ng kaunti. Tinanggal ko muna siya. Tikman muna natin. Pero so far, ayan,
adjust tayo ng konting magic sarap. Pero alalay lang din mga guys, kasi yung ating dilis, lalo kung inasinan na natin siya, which is ito ang ating next na nilagay, ang ating dilis. Siyempre may binabad na rin natin, hinugasan natin yung sa asin, at medyo may konting dagdag na rin to, linamnam, kaya alalay tayo doon sa pagpe-prepara or paggawa natin ng dough, baka medyo mapaalat. So eto mga guys, prito na tayo ng ating dilis. Naglagay ako ng mantika sa ating kawali, so medyo pang deep fry ang gagawin nating sistema ng pagluluto para mabilis yung pagkaluto ng ating dilis, no? So gamit ang kutsara, yan ang ipang natin dito sa dilis natin. So ayan, baliktarin na natin yung ating niluluto, no? So mas madali kapag tongs ang gamit natin kaysa sanse, no? So pwede nyo ring tikman muna yung itong first batch nung niluto yung tortang dilis para ma-confirm nyo kung goods ba yung inyong nagawang recipe or itong dough na ginawa ninyo, no? Dough mixture. Dito na isalang ko na lahat, pero okay lang din naman na kasi mas magpapasarap nito is yung suka na pagsasawsawan natin nito. Napakatipid ng recipe din na to mga guys, kasi based from our computation na ginamit, mga kulang-kulang 150 ang nagamit din namin dito. Wala pa, 130 lang ata. Though given naman kasi na meron ka ng ground black pepper sa bahay, magic sarap, asin. Actually yung asin hindi ko na isa ang mga nilagay kanina, kaya medyo yun yung mga factors na medyo factors to consider na hindi ka na rin masyado mapapagastos, dahil gaya nga nung sabi natin kanina, medyo nagmamahal ang bilihin. At ito yung mga ganitong recipe mga guys, talagang buhay na ang mag-anak nyo maghapon. So eto, or hindi lang sa maghapon, sa buong araw mga guys, no? Eto, tapos na yung ating first batch ng ating na tortang dilis na ginawa natin. So pag eto, kung mapapansin niyo sa gilid may nakahanda akong strainer tsaka bangkok para masala yung mantika na nakakapit pa sa ating dilis. At medyo napakapal, admittedly napakapal yung paggawa ko ng dilis natin, nung tortang dilis.
Kaya siguro maganda rin ito mga guys. Kapag gumawa kayo, ito actually sa second batch, ganito na yung gagawin ko. Ninipisan ko na lang yung paggawa ng torta. Kasi tendency niyan medyo matinik yan eh. Lalo kung mataba-taba pa yung dilis na nabili natin, pwede tayong matinik. So dito sa second batch na sinalang ko, naka-flat lahat ng aking torta. I mean, lahat ng dilis na ilalagay ko. Hindi ako maglalagay ng dilis na magkapatong. So talagang nakaano lang siya lahat, kumbaga 1:2, ano ba tawag doon? 1:1 na parang lahat ng isda magkakahilera lang, walang magkakapatong, para make sure na maluluto talaga yung dilis natin at walang kumbaga crunchy mo mismo dilis para iwas sa tinik, no? So, ito na siya mga guys, second batch na nga. At kung napapansin niyo, ang dami pang laman ng bowl natin dahil sabi ko nga, yung binili kong around 130 150 dito sa dilis na to, sa sangkap ng dilis namin, ano na lang to, talagang napakarami para sa aming maghanap. Kahit ba sabihin, ayan, 4 kami sa bahay at medyo may kalakasan din po kami kumain. Pero napakarami pa rin nung kinalabasan niya. So ayan, medyo na rin po yung yung isang side niya, no, paluto na rin yan. At yung pakagandahan sa kanya, hindi rin siya madugon lutuin. Actually yung dilis natin, pwede mong tanggalin yung ulo, pwede rin hindi, no, kapag nilinis na natin. So yun na nga, luto na yung kabilang side. At kung mapapansin niyo, ito medyo crunchy yung unang side nung niluto nating dilis na, kasi nga manipis na lang siya mga guys. So dito sa recipe na to, medyo inano ko pa siya ng kaunti, binaliktad ko muna para medyo, gusto kasi ng mga anak ko yung medyo crunchy talaga yung ating dilis, kaya medyo may third batch pa ako nung ating paglalagay.
So ayan, hanguin ko na yung ating second batch, no, gamit ang strainer. At dito mga guys, tutuloy-tuloy ko na yung pagluluto, pero hindi ko na i-video, paulit-ulit lang to at medyo nakakasawa lang din kung ipe-play ko pa sa inyo na ipakita kung paano lutuin the rest. Pero ipapakita ko sa inyo mga guys kung gaano karami ang magagawa, no. At ayan, gaya nga no sabi ko, eto ang kabuuan ng ating nalutong tortang dilis. Sa halagang 130 pesos mga guys, for sure busog ang inyong mag-anak. Tipid recipe, healthy pa. Salamat po and God bless.